Let's start na po. Let's pray po muna. Maraming maraming salamat po sa araw po na ito, sa pag-iingat niyo po sa bawat isa, sa buong mundo, sa kabilang po ng kasama po naman. Thank you rin po Lord sa pag-iingat niyo po sa bawat isa, sa pagpunta po sa church, mga po na ingatan niyo po kami sa pagpunta po. Sa Sunday School po na ito Lord, samahan niyo po kami lahat. Puto, may halip po po Lord, yung mga gusto niyo po yung parating sa congregation. Lahat po ng ito Lord, naman po namin sa inyo, taas in Jesus' name. Amen. So this is a continuation. May dalawang parts kasi ito, yung displaying the fruit of the Holy Spirit. So we're now on part 2, on displaying the fruit of the Holy Spirit. So una sa lahat, mag-review muna tayo no? Yung lahat ng discuss natin ng part 1. So first is to connect with the Holy Spirit. Believe in Jesus. Kailangan paniwala ka muna sa Kanya bago mo matanggap si Holy Spirit. Second is to cooperate with the Holy Spirit. Obey His leading. Allow Him to change your heart. And last is to continue with the Holy Spirit. Stay close to Jesus through prayer and His Word. Stay close. Kasi dati nung panahon ni Jesus, parang sobrang importante yung proximity sa Kanya. Kasi nandun yung chance na ma-experience mo yung glory ni Lord. No? Kung gaano siya ka-awesome, gaano siya kagaling. Paano niya napagaling, yung mga may sakit. Ay importante yung proximity ng araw. Kaya makita natin na ilan yung nag-gather no, para makinig kay Jesus Christ. Pero ngayon in the modern world, no, in this economy, sa panahon ngayon, ang importante is stay close to Jesus through prayer and His Word. And eto lang. Yes, importante yung proximity nung araw. Pero naalala niyo yung story ni Judas. Judas Iscariot. Sobrang lapit niya kay Jesus Christ. First hand na experience niya kung gaano siya powerful. Proven, na-prove niya sa sarili niya na si Jesus Christ is the Lord. Pero dumating pa rin yung araw, dumating pa rin yung oras, no, Pastor, na binitray si Jesus Christ. Ay yung proximity, yes, it was important for you to experience. Pero, do not forget your character, the values na nasa init sa'yo. Kasi ano ba yung character ni Judas? No? Siyang pera. Yun yung character niya. And here, as we discuss the fruit, ang dami yung fruit, hindi itong fruits. Iba ito doon sa gifts. Yung gifts marami. Itong fruit, holistic siya as one. Do not forget our character. Siyempre, iba pa ito sa gifts. Mamaya discuss natin. And Christ-likeness is God's glory. Siyempre, yung character natin, ang ultimate goal natin is to be Christ-like, no? Yung Christ-likeness. Christianity is more than attending church or knowing the Bible. God wants our character to reflect Jesus. And the fruit of the Spirit is the character of Christ. No? Ulit-ulitin yan. Yung character mo, personalidad mo bilang Kristiyano. Mabasa po sa likod. Mabasa mo. Nakikita yan sa character mo, hindi sa kung anong ginagawa mo. Kasi tulad ko, dati akong Catholic, so ang dami namin ginagawa. Ang daming pasakali. And meron pa kami sa pansarili namin. Hindi lang dun sa mga tradisyon, meron din kami sa pansarili namin. Tulad ko, ayan, si Angie kasi naman alam. Bubuhat kasi ako ng krus pag mahal na araw. So every Tuesday, sa Bulacan kasi ako.
So every Tuesday, bubuhat ako ng krus. Pero gabi, kasi ayoko mainit pa. Pagka doon ako sa gabi, around 6 p.m., mag-end yun ng mga 3 a.m. Tapos yung krus na binubuhat ko, ganyan kapal, pero ganito kakapal. So yun yung pinakamalakas sa lugar namin. Ang pagkakamali ko lang kasi, sabi sa inyo, piliin yung mga kaibigan niyo. Kasi sabi ko sa mga tropa ko, kayo na bahala. Huwag yung krus. Kasi ang ang hirap ako ng damit. Kasi yung mga damit namin, yung pang yung marunong, pang nasa reno, tapos may takap sa uwa. Tapos meron mga tilala na maganda, pang KKK. May pa ulo pa. Hindi. So yun yung gusto ko yun. Tapos pagdating namin doon saan ako mag-start. Kasi nag-start ako sa, wala kasing taga-Bulacan dito, bandang Malolos na, medyo malayo na sa amin. Kaya 9 hours yung tinatagal. Yung lugar na yun, doon namatay yung tatay ko kasi sa hospital na yun. So from Malolos to Bulacan, nalakarin ko yung boss. Kaya ka 9 hours nga matagal, 9 hours. From Malolos to, yung Malolos na yung boundary lang yung Malolos. Hanggang Bulacan, hanggang sa bahay namin. Opo, yun pa. So after magbuhat ng cruise, 5 years ko yung ginawa. Kasi after ng 5 years, ang sabi ng tradition is, hindi ka na pwede magbuhat ng cruise hanggang 5 years lang. Yung pang 6th year mo, yun na yung anong ka sa likod. Penitensya na. O penitensya, gagano'n lang kayo ng date sa likod. Marami. Tapos kailangan yung madugo ng madugo. Hindi ka kumabot doon. Buto na nakilala ko na si Lord. Kasi nakikita niyo, yung mga lahat ng malalaki sa amin sa Bulacan, may mga ganun. Alam na ko saan galing. So ayun, tapos, di ba maraming mga bisita? May mga simbahan. Sa bawat barangay, kunyari, kada purok may bisita yan. So kada purok, dadapa ka. Nadapa ka dyan, pa-close. So 1, 2, 3, 4. Tapos tamang dadal ka ulit. Tapos sabi mo kasi, piliin niyo mga kaibigan niyo. Kasi mga kaibigan ko, ito pa isa, tawag sa mga pumapalo sa akin, good job. Good job, di ba? Hindi naman good job yun mga Roman. Di ba lang na-realize? Di ba? Mga tawag sa amin doon mga good job. Research nyo. Tawag sa amin sa mga sumasama, mga namamalo, mga good job. So tapos, ang pinamamalo sa akin, alam niyo yung fanbet sa sasakyan? May fanbet sa sasakyan. Yung goma nun, hatiin yun sa dalawa kasi tatali sa stick. Kasi yun yung pamamalo sa'yo. So take ko pa sumali sa tawag mo, pagka after ko gumanap. Tsaka hindi ka makakaiga. So mga ilang araw ako nakadapa. Kasi pag umika ka, syempre yung mga pinalo nila, kasi nakadapa ka. So hindi ka makakaiga, makadapa ka nila. Mga ilang araw, hanggang Friday, nakadapa lang ako. Tapos, yun, Friday kasi after Friday, composition ka naman. So yun yung mahal na araw ko every year dati. Pero nung nakilala ko yun, sinasabi nila na hindi mo naman yung kailangan gawin. Hindi mo yung kailangan gawin. And then na-realize ko, after ilang years, yung mga ganun, sarap kasi pag-usapan. Tulad yung bida ko, kwento ko tayo. Di ba? Sabi ko, katas ang binubuhat ko noon, yung pinakamalaking cruise, ako yung pinag-usapan. Ngayon yung cruise ni Marnis, yung cruise ni Marnis. Pag nakikita yung pinipicturan sa akin, pinipicturan sa akin, ngayon yung cruise mo, hindi ka babalik. Tapos, naisip ko, ang sarap kasi napapag-usapan. Di ba? Tapos, parang pagka nagkwentuhan kayo, ito nga, ikaw nga, ako nga. Sabi ko, may ano rin pala, may relation din pala sa vanity. Na yung mga ginagawa mo, pang sarili, no? Gusto ko yung, kaya katulad yan, may pinamamahalo sa akin, yung malaki. Yung pinamamahalo sa akin, yung lumalaki talaga. Buti yung galing ko sa kwento ko, di ba? So, ang ano nun,
nagpo-boil down siya dun sa pang sarili ko lang, no? Tapos ang sa akin nun, kasi ginagawa ko yun, parang siya yung naging covenant ko with the Lord, na ginagawa ko to dahil sa mga kasalanan ko, ginagawa ko to kasi sa mga tao. Para after nun, malinis na ako. Para after nun, minsan, yun mo na. Kasi ano yung sakit eh. So bago pa tumalag kong sakit, yung teatro pa lang namin alak, syempre para ma-disinfect. Ma-disinfect sa loob, baka pumasok yung ano eh. Syempre, naglalakad ka sa asfalto, sumusugat, yung mga bato-bato, yung mga palo. So, ano eh, kasi nung, di ba madugo, dadapa ka dun sa dugo eh. Kasi syempre, dumadapa din yung nagpe-penitensya eh. Luto ka din dadapa, alam mo mamili ka, dito po yung pasantos, dito yung penitensya. Syempre, doon ka din eh. So yung damit mo, so feeling ko, yun yung parang papababa ng loob ko na ito siguro yung napatawarin ako sa mga kasalanan ko dahil sa mga ginagawa ko. So yun, napalayo na tayo. Di ba? Pero yun, tandaan natin yung character of Christ growing in us. Hindi yung pansarili natin. And next, yan. Basahan po natin, sapagkat alam na ng Diyos noon pa man kung sino-sino ang kanyang magiging mga anak at sila ay talalaga niyang matulad sa kanyang anak na si Jesus para siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. So alam na ni Lord yan. No? And ano ibig sabihin ng maging panganay sa maraming magkakapatid? Legit po yung tanong, so hindi ko siya lang ganito mabinasa. O mali yung translation ako nito. Bitis. Sila yung tinalaga niya matulad sa kanyang anak na si Jesus para siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Parang siya yung maging model ka na. No? Parang siya yung panganay. Para ikaw yung maging model sa iba pang mga kapatiran mo. Fruit shows who we are. God values character more than religious activity. Tulad na sinabi natin. People should see Jesus in the way we live. And good fruit comes from a heart that changed by the Holy Spirit. Katulad ng sermon ni Pastor kanina. Should allow yourself na ma-change ka ni Holy Spirit. Hindi, kasi ngayon may mga, hindi naman tayo pwedeng mag-attend ng workshop for kindness. Kasi gusto kong bumait eh, attend akong workshop. Para maging mabait. Faithfulness. Attend ka para maging faithful ka. Kasi hindi yan nagagawa ng pansarili mo lang o natulong lang ng ibang tao. Though of course, we have in psychology, we have therapy. Pero ultimately, what's important is you let yourself to be changed. You let your heart to be changed by the Holy Spirit. Amen? Wala akong nakamasunod dito, ang bagong sinula. So, from Matthew 7, verses 16 to 20, makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Ang matikinig na halaman ay hindi namumunga ng ubas. Ano yung ubas? Ano po yun? Ang mabuting puno ay namumunga ng mabuting bunga at ang masamang puno ay namumunga ng masama. Ang mabuting puno ay hindi namumunga ng mabuti at lahat ng punong hindi namumunga ng mabuti ay pinuputol at itinatapon sa kahon. Kaya nga, makikilala ninyo ang mga huwad na propeta sa kanilang mga gawa. Sila tong mga yung mga simba now judge later. Tita ko sinasabi akong ganun, imbis na imbis. Sisimba, tapos maya-maya, mangmuhus ka na. Mangmuhus ka na kapit pa. Pag sinabihan mo na, magagalit. Again, good works is okay. Siyempre, kailangan natin yan. Paano lalagay yung simbahan kung wala tayong good works?
No? But what important is the fruit. Sa-isay natin yung mamaya. No? Pero, ito muna. Kasi bilang mga nandito eh, nasa modern world, Christ-likeness in the modern world. Yung question, how do we look like Jesus today? Bigat niyan. Kasi sa araw-araw na ginagawa natin, na-emulate pa natin yung what would Jesus do. Sa bawat desisyon natin, naisip pa natin what would Jesus do. No? Ano? Bigat ano? Sa bawat desisyon. No? Kaya nga, Christ-likeness is that hindi yan pa habang nasa simbahan ka lang. Sinasabuhay ito. Mga ganun. Sinasabuhay. Yan. Tanggalin natin at home. Mamaya, at work, at school. So, wala akong estudyante. So, at home, you obey your parents. Forgive quickly. Speak respectfully. Minsan kasi, sa familiarity natin, no? Kasi ako kasama, minsan yung buwangan natin napipigilan. Yung feeling natin, okay naman sinasabi natin kasi totoo, pero hindi natin alam, nakakasakit pala tayo. Kasi kapatid ko naman, alam na niya yan. Pero, are you careful? Ingatan nyo din. Doon kilala nyo na yan. So, minsan kasi kahit nanay ko, siyempre ako. Kahit nanay mo yan, minasabi ka, nasasaktan at nasasaktan yan. Lalo na yung kapatid mo na kasama mo, lumaki. Tapos, okay lang, kapatid mo naman, alam na yan. Kasi you mean well. You mean well. But, was it received well? No? Was it received well? Did you deliver it well? Isang isipin din natin yun. Obey your parents and forgive quickly. Forgive quickly. Hindi mahirap. Depende sa severity kasi. Kasi you can forgive, but sabi dito, forgive quickly. No? Oh, again, Christ-likeness. Forgive quickly. Kasi as a person, kung nasaktan ka ng malala, it's not easy. Sabihin mo, okay na yan. Kapag patawad na kita. Kahit na niloko mo ako, kahit na ang sama ng sinabi mo, kahit nasaktan mo ako ng malala, patawad na kita agad. Kasi Christ will do the same. That's the ideal. Us as people, sobrang hirap. But what do we do? We get help. You need the help of the Holy Spirit for you to forgive quickly. That's why nandun yung fruit of the Holy Spirit. You need to be good, to be kind to people. You need to understand where they're coming from so you can forgive quickly. Yung at school pala na natin at work. No? At work, how could you be Christ-like at work? Yes, sir. Sa trabaho. Ano? Sigaw ka pa gulong. Sa galit mo. No? Consider others. Kasi maraming way, especially sa computers, maraming way na pwede mong dayarin yung trabaho. 8 hours ka pinabayaran, 8 hours ka lang mag-over. Kasi diba? Ano siya? Integrity. Number one is integrity. Kahit sa company naman yan. Pero, those people na maaga natatapos ng work, ngayon ako,
yung yung oras kasi na free sila, bigay mo sa kanila, they deserve it. No? Unless, nakaka-apekto yun dun sa business. Sabi ano lang, no? Sorry. Kasi deserve nila yun eh. Nagtrabaho sila ng maayos. Given, nagtrabaho sila ng maayos ha. Nagtrabaho sila ng maayos at tatapos nila ng maaga. Reward them. I-reward them dun sa free time na makukuha nila within the day kasi deserve nila yun. And dun yung mapapansin, yung mga companies na mataas at mababang ang attrition. Attrition, ibig sabihin, umalis yung mga tao. Kasi kunwari ikaw, ginalingan mo. Galing-galing ko na ngayon. Tapos maaga ako natapos. Nung maaga ako natapos, binigyan ulit ako ng trabaho. So you're paid by the hour. Diba? Nakakasama ng loob yun. Online, ako kung trabaho. Gusto ko muna kung ano, matagal stress ko. Diba? Unless it's business yung factor yun. Bigyan mo na yung oras na yun. Pamagal na babalik at babalik yan sa'yo. No? Yung kindness, no, na ibinigay mo sa kanila, babalik at babalik yan sa'yo. Magtatrabaho rin siya ng maayos. And magugulat ka na lang, may mga suggestion niya. Sabi, boss, pinig ko sa okay to. No? Kaya yung pagiging mabuti, okay yun. And once may ginawa ka ng kabutihan sa isang tao, huwag mo na hintayin, or pag mo asahan, ibabalik. Si Lord na bahala, tama yun. Si Lord na bahala. No? So online, yan. No? Think before you post. Yan. Ayan. No? Avoid gossip and hurtful comments. Pag hindi align yung sinabi, no, dun sa kung anong paniniwalaan natin, we resulted to hate comments, to hurtful comments. Kasi mali naman yun. Ginagawa nyo. Traffic lang yan eh. We resulted to pamamahiya. Kasi mali ka. Sa tingin mo, tatanggap yun. Sa tingin mo, tatanggap yun. No? And then, pinaka-importante, share words that encourage. Okay, huwag tayong mapagod na mag-share ng Bible verse kahit sa mga story lang natin. No? Kahit di yan napupusuhan, basta nakita mo na sino, ganyan. Huwag mo na saan napupusuhan, mahalaga na share words. And again, being like Jesus should be seen everywhere. Sa lahat ng oras, sa araw-araw. No? Not only in church. Yan. Bakit siya fruit? Hindi fruits. Kasi yung gifts, tawag natin gifts eh. Pero yung fruit siya. Bakit isa lang? Bakit as a whole? No? Kasi buo yan. Hindi pwede na meron kang love, pero wala kang patience. No? Diba, girl, no? Hindi pwede mahal mo lang kasi wala kang pasensya. Diba? Pag mahal mo, may pasensya. Kaya love, doto ka na dyan. Hindi pwede may love ka, pero wala kang peace. Ito medyo mabigat to, ha? Kasi yung bahay natin should be, ang tawag nila, sanctuary. Ask yourself, is your house, as you go home, is it now a sanctuary? No? See, this is the basic unit. Yung family natin. And again, if you cannot find peace at home, you're gonna find it somewhere. You're gonna find it elsewhere. And you're just gonna hurt your family by doing that. And again, peace should be implemented. Peace should be seen.
inside the house. Peace should be felt inside the house. Again, parang yung mga, kasi outside world is a war already. Outside world is a battlefield already. When we come home, don't make it a battlefield as well. Wala kang pinapatamaan dito ah. Don't make it a battlefield as well. Nakikita natin kasi pag uwi natin, hindi na tayo pinapansin eh. Diba, umuwi yung mga kasama natin sa bahay. Nandito tayo sa bahay, pero hindi na tayo napapansin. What do we do? Kailangan pansin tayo. What do we do? Bigay mo mas yun. Yes, mami. Kasi po pag di ba may peace na magkakaroon tayo if we're going, sabi nga po ni Pastor kanina, if we're going to have the intimacy with God. Ako talaga, hindi madali. Ay laging sinasabi ko, hindi naging madali ang buhay ko. Tumiyasin ka na, wala kang kita, may sakit ka, hindi madali. Pero sana kumuha ng lakas. Kumuha ako ng lakas sa Panginoon. Ang pananampalataya ko before, dapat tumataas hanggang ngayon. Kaya pwede nagre-review ako sa pamamagitan sa deception. Almost every hour, pag mayroon ako nasasabi, naku, nakakapag yung pilihan sa akin. Hindi pa lang kakayan si Chester ng tubig, ng kuryente. Nakatun na parang gano'n ako pa. But I always continue to pray the Lord at nire-review ko. Whatsoever the Spirit na pwede mag-isip sa akin to take away my peace. Talaga, I pronounce, Lord, I deliver it. It is only by your love and your mercy continue to give me peace. Kaya ang bagay talaga, oras-oras, sabi na natin nila kanina, ang dami ng problema, sabi ko natin, wala akong pakialam ng Diablo sa hindi mahanap, wala silang pakialam ko sa kanila. Ay pakialam ng Diablo sa akin. Kasi hindi na tayo magkakali. Dahil isang salita lang. Kahit ako na sa tiwala, pasensya mo na, kasi tumatanda na. Masyado na ako sensitive. Hindi lang, pag nagpasasalita lang siya para sa akin, hindi na naman sure, pero sa akin, nasaktan ako, iiyak na ako ngayon. Sabi ko na, continue to pray for me. Kasi kung hindi na ako na-pray, kasi mag-pray tayo lang dalawa, magsisipan tayo ng mulibo at sa Panginoon. If the Lord is not with us, if the Lord is not in the midst of us, we will not experience peace. Glory po God. That is true peace. Patuloy po ninyo. Dahil wala siyang trabaho. Bibitik pa rin sa delivery. Pero tama yun, di ba? You cultivate each other's pananampalataya. Cultivate each other's relationship with the Lord. Kasi nasa family kayo hindi naman magtutulungan. Kasi kayo isa kayo inuyan. Yung pinagsamahan nyo, higit yan sa kahit sino kaibigan. Though yung mga friends mo, syempre, your friends are there. Good times, andyan yan eh. Yung mga bad times, andyan din yan. Pero isipin mo, pag wala natin, bukod kay Lord, syempre, sino babalikan natin? So, is the family. Kaya kung huwag natin, let's not burn bridges. Yung mga bagay na pwede naman, pwede palampasin sa ngayon, tsaka pag-usapan na mamaya. Gawin natin. Kasi kung ngayon na agad pag-usapan habang mainit kayo, hindi, walang mangyayari okay. No? Again, babalik lahat yan sa love yun. You cannot have love if you don't have it. Paano masasabi na mahal mo yung tao kung hindi ka faithful? It happens. Sabi nga sa tulpo, hindi mo ito pinalitan, dinagdagan lang nila. Umangat talaga yung balahibo sa bata. Galing. You cannot love someone if you're not faithful. You cannot say that it's love kung hindi ka faithful sa kanya. Same as your love for the Lord. Hindi mo masasabi na mahal mo si Lord kung hindi ka naman faithful sa kanya. No? If
We have idols. Kasi yung bagong maging Kristiyano, ang dami kong mga idol. No, lalo iba yung pagtingin ko dati kay Kobe Bryant. Iba talaga. Parang feeling ko kuya ko siya. Promise. Yung Mamba mentality talagang naano ko sa buhay ko. Kasi tapos yung mga sinasabi niya, hindi lang ang inside the court kasi lima ko ganun eh. Yung mentality niya outside the court. Parang galing na galing ako sa kanya. In the day na namatay si Kobe, yung iyak ko na talaga, I was bawling. Iba, tapos ginising ko yung kapatid ko, umabang kasi yun. Kaming dalawang magkapatid, iyak na kaya kami. Tapos nung pagising ng nanay ko, alam ng nanay ko kung ano na nangyari. 2020. Akala ng nanay ko kung ano na nangyari, kung may namatay naman, kaso si Kobe. Ano yun? Legit, napasiklib ako. Totoo yun, napasiklib ako kasi hindi talaga kaya pumasok. I was grieving. Yun yung feeling ko, I was grieving nung namatay si Kobe. Nung namatay si Kobe. Iba talaga. Tapos, ayun, as you grow older pala, as you mature, especially dito, as you mature in your Christian living, na yung mga ginagawa ko pala noon, if not vanity, idolatry. Mas panatag na ako, mas ano yung loob ko ngayon. Mas magaan. Kasi dati it's always intense. Kasi Mamba mentality, kailangan layo ka na. Ngayon iba na. Iba na yung dati nalaban ka ng laban. Ngayon kasi what I do is surrender. Sobrang ano nila, magkasanma. Sobrang opposite nila. Kasi dati laban ka ng laban for yourself. Ngayon yung surrender. Isipin nyo yung paradigm shift. Sobrang malagang 180. And yan. Trying to develop all 9 fruits by ourselves is impossible. But when we trust Christ, the Holy Spirit begins changing us from the inside. Katulad nung part 1 natin, di ba? You have to connect with the Holy Spirit. By connecting with the Holy Spirit, you have to learn who Christ is. Kailangan makilala mo siya. Di ba pwede na, sabi kasi nung ka-church ko eh, ganito mag-work si Lord sa buhay niya. Yes, that's important. That's testimony. That's it. For you to be inspired. But you need to have your own, may sarili ka na personal relationship with the Lord. Kasi, pag yung ka-church mo, yung napanood mo, na nag-testify, kung gaano kagaling si Lord, pag nakita mo yung buhay niya, went south, no? His or her life went south. Anong naisip mo? Siya yung nag-testify mo na, ang galing ni Lord. Tapos ngayon, nasa na siya ngayon? Ngayon, mababago na yung paniniwala mo. Kaya again, you need to have your own. Kailangan may sarili ka. Sabi nga ni David, tried and tested ko na yan si Lord. You need to have that kind of testimony. Tried and tested ko na si Lord. Nahayaan mo na yung Holy Spirit ang mag-work sa buhay mo. No? Hindi workshop. No? And ito. No? Jesus' love becomes our love. When you let the Holy Spirit work into your life. No? Jesus' joy becomes your joy. Jesus' peace becomes our peace. Kasi lahat ng character na to, na-derive yan sa character ni Jesus Christ. Character ni Lord. No? Kaya kung ano yung peace niya, kung ano yung joy niya, kung ano yung love niya, yun yung naiisa sa buhay natin. Kasi ganun si Lord Christ. No? This growth is like fruit growing on a healthy tree. It happens naturally as we remain connected to Christ. No? Hindi lang connected, ulitin ko, sabi ulit ni Dave, dapat deeply rooted ka. No? Kapag deeply rooted ka kasi,
Pag yung puno, deeply rooted, kahit anong bagyo, di yan bubuwal. Di yan matutumba. And this is very important. The more we surrender to the Holy Spirit, the more we become like Jesus. So we do not seek joy na sinasadya natin. Ang gagawin, pupunta ako dito sa lugar na to. Nung hanapin ko yung sarili ko. Nung kumahanap yung peace. Nung mahanap yung joy. Huwag mong sarilihin. Gagawin mo surrender. Surrender. Kaya inuulit-ulit ko kasi araw-araw yan eh. Kasi again, we are sinful in nature. Well, sabi ni Pastor Karina, we are sinful in nature. Kapag hinayaan natin, or hindi naman si Holy Spirit lalalayo. Pag tayo yung lumayo kay Holy Spirit, ang mamumutawi sa atin is yung nature natin. Is our sinful nature. Sa sarili na naman tayo. Kasi nilayo natin yung sarili natin. And yan. The fruit of the Holy Spirit or the fruit of the Spirit is not about trying harder. Kung kasi mapapagod ka, awalan tayo eh. It is about surrendering more. Nabinood ko pa. The Holy Spirit doesn't simply make us better people. It transforms us to become more like Jesus. As we stay connected to Christ and obey the Holy Spirit, all 9 qualities grow together. Kaya fruit, di ba? Kasi nag-grow siya together. Grow together in our lives. When people see our love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control, lahat po ito, nga pala, isa-isayin natin to as we go along. Medyo matagal tong topic na to. They should see the character of Jesus shining through us. Amen. God bless us all. Let's pray. Okay, Lord, maraming salamat po muli sa pagkakataon po na makapag-deliver po ng mga salita. Mga po, Lord, na hindi lang po kami natuto today. Mahal namin po namin ito sa araw-araw na buhay. Sa buhay namin, Lord, and we surrender our lives to you, Lord. Every day, every single day, every hour to you. Mga po, Lord, na kami po ay pag-ingatan nyo sa bago namin lalakarin kung linggo na ito. Kayo pong mag-ingat sa bawat isa. Kayo pong mamuna, Lord, sa aming pong mga desisyon. Cover us, Lord, with your precious blood. Everything, Lord, kailangan po kayo namin. Lahat po lang ito, Lord, naman po namin sa inyo. In Jesus' name. Amen.